Hello, Jim. Long time no see, Jim. Yeah. Matagal din po talaga. Pasensya po sa mga kabisihan. Nung December pa eh. Oo. Nung nanonood ako nung sa inyo ni President Kim, naiinggit ako na parang sayang, nandun sana ako. Meron akong ganung feeling eh. Sabi ko na parang, ganda pa naman ang topic nila. Sayang. Oo eh. Maganda yung mga naging topic namin eh. Pero ito, maganda yung pag-usapan natin, yung epekto ng gera dyan sa Middle East, no? Anong mga bagay-bagay na yung pinag-usapan na natin ito noon eh, yung pinaka-first episode natin na yung preparation yun, no? Mga tawag ito, mga emergency kit or ano pa yung mga tawag natin. Preparations, yeah. So, and now it's happening na. Umpisahan natin yung kumusta yung yung pamilya mo, yung operation ng anak mo sa sa appendicitis, di ba? Yeah, it was really unexpected and unfortunate po na at her young age, pero inyo appendicitis eh. Na parang wala sa hinagap na po yun, mangyari yun o makita ko yun na mangyayari sa her time. She's just 11. Tapos meron na kagad ganong karamdaman. Alam nyo, sa panahon ho namin, ang appendicitis, pag ikaw ay nasa 30s o early 30s siguro or older eh. Pero, so anong case dyan? Normal na yan sa mga ganong edad? Yeah. Okay. Because of their parang according sa doktor, hindi natin masabi, pero yung activity kasi ng mga bata ngayon, bukod sa mas active sila, and yet parang sa madalas na pagkakataon, they're parang careless sila sa mga bagay-bagay na alam mo yung pagkakain, maglalakad, tatakbo, mga strenuous activities without even thinking na merong possible na mangyari sa kaloob-looban ng internal organs nila. And then to be honest, parang sabi nila yung mga ganitong case, according to the doctor, sabi niya meron kasing stress level na effect sa mga kasi at some point, at their young age, dahil nga siguro sa mga, social media outside, stress sa work, sa schools, and everything, it really affect yung pinaka-functioning ng buong sistema ng katawan nila. So, marami na daw po pala ng mga ganito ngayon, teenage years, na operahan. Hindi lang nga po sa kidney, kundi gallbladder yung iba eh. Grabe no. Baka may mga followers tayo na merong ganitong similar case. Baka pwede sila mag-comment sa natin, comment section. Tama po. What actually yung challenge ng mga bata ngayon? Yes. Sa time namin, maalala ko noon, parang bihira man masyado yung appendicitis na Ang alam ko sa mission, maraming dalawang missionary na yung isa companion ko. Bago kami nagsama, na operahan siya. So, adult siya, mga 19 years old na or 20, gano'n. Tama po. Actually, sa mission nga po, ang naririnig ko na madalas na nangyayari because alam mo, they will eat and they will walk and they will go. Yes. Kaya nagkakaroon na minsan talaga na nadadali ang appendix nila. Yes. Tama po kayo. So, shift gear tayo sa gasolina. Magkano na ba ang gasolina? From how much? To be honest po, to be honest po, I had a meeting with our top management just 2 days ago, and it's Thursday. Ang pinakabinigay sa akin, di ba po, alam niyo naman po, ang trabaho ko is a fleet. One of my superior asked me, Jim, can you please study ano yung naging specific range nung pagtaas ng diesel, gasoline, and kerosene from that time na nagkaroon ng declaration of war? Actually, pwede kong ipakita yung data na nakuha ko. Pero, with that, nakuha ko doon sa Department of Energy sa Pilipinas po na almost from, ang gasoline is from the normal range of 48 to 51. Now, it goes up to 96 and 98. Up to this day. Yung kerosene naman from 47 to 50 something, it now goes up to 101 to 106.
Oo. Now, the diesel, which is noong mga early pa ng March o kaya late na ng February, it's just parang 62 to 64, but it now goes to 126. Ang pinakamataas, 123 to 126 per That's a liter. 100% increase. Yeah. Yeah. Grabe, no? Sobrang nakakagulat at kahit alam niyo po ito, alam niyo yun, naririnig mo siya sa news, Mhm. napapakinggan mo siya na mangyayari, Oo. pero pagka actual na siyang andyan, you will still be shocked na totoo ba? Ito na talaga? Alam niyo po yung ganung reaction. Denial pa ba, no? Yeah. Yeah, Mm. kasi at some point parang sinasabi mo, well, di pa naman nangyari sa Pilipinas yan. Oh. Well, siguro baka prediction lang yan. Yes, At ang yes. pinakamahirap at pinakamasakit po dito, it will still goes up. Merong threat na magkakaroon pa ng additional increase sa darating na mahal na araw. Can you imagine po yun? So anong mga measure ninyo na gagawin or tawag nito? May cost cutting ba sa trip or meron bang anong mga measure na ginagawa ng opisina nyo? Well, actually, yung sa office po muna, they have decided na bigyan ng opportunity na mag-work from home uli yung ibang mga empleyado. Yeah, that's one. Kasi it could really save electric power as well as yung transportation costs sa mga nagta-travel. Mm-hmm. And pangalawa, they are even studying na alam niyo po sa opisina naman pwedeng may mga tao na pumapasok on this specific schedule, yung iba naman hindi. Yung alternative working arrangement, may mga ganyan na ngayon eh. But still under study po yan eh kasi sa darating na week kasi mahal na araw, so we don't need to report to the office ng Thursday, Friday. Mm-hmm. So kaya siguro probably baka after Holy Week po magte-take effect ito at madidesisyon na. Yes. Kasi you're only talking like a week, no? Pero kung ang gera haba pa ito, so dapat ang forecasting natin ngayon nasa mga 3 to 6 months na exactly. Na operation, 'di ba? Oo. And to parang to further study and to really think about it. Ang effect kasi po talaga niyan, past 2 weeks I think it's an all-out war. Now, hindi ko na alam kung totoo pero meron daw peace talks and everything. Pero totoo lang, hindi po kagad mag-i-effect yung tipo ng pagbaba ng gasolina, pagiging maayos ng sitwasyon and everything. Ang iniisip talaga, magkakaroon po to ng 2 to 3 months effect eh. So, yes. Kung sa ganyan pong study sa ngayon na ginagawa nila, makakatulong pa rin po ito. At mangyayari po rin talaga na magkakaroon din talaga ng magandang adjustment ito sa mga empleyado. Kasi nga, kung sakaling mawala na yung gera, pero hindi pa rin talaga bababa yung gasolina, yung tumaas na mga presyo ng kung ano mang bilihin, transportation, and other services, hindi rin naman kagad yan magte-take effect. Yes, so, might as well, kung ano yung pinaplano, talagang ilatag at i-implement. Pero at your level, family level, ano yung mga discussion nyo, mag-asawa, pamilya, o ano yung naririnig mo sa mga ibang ka-ward members nyo na gagawin nila or yung mga action plan nila for this coming ngayon, mga tawag ito, pagkukulang ng mga resources. Yeah. Una po talaga nung narinig namin na magtataas yung gasolina, we tried to, alam mo yun, i-full tank yung sasakyan o kaya magbili pa ng extra store. Pero totoo lang, even the gasoline stations and dealerships, hindi nila hinayaan na ikaw ay makakuha ng gasolina more than the full tank. Yes. Kasi sabi nila, how about the others? They will also be clamoring for something. Yeah. And sa family naman po, luckily, at this point of time, natapos na yung classes ng mga bata. So, yung baon, food, alam mo yun, yung budget for that specific things will be saved for other temporary things. Yan. So, ganun po yung naging plano. And, to be honest with you po, this coming Holy Week, alam niyo naman po sa Pilipinas, all people were always planning to go to somewhere. Parang activity, get together. Pero sa amin, at this point of time, we're really considering just to stay at home. Yes. Lalo na, katulad niya, napakamahal ng gasolina. And sigurado,
hindi lang gasolina, even services and other things outside will continue to, the prices will continue to go up. So kung gugustuhin mo talaga at kung paplanuhin mo talaga, you better stay inside of your home. Just siguro make fun activities with your children na lang. Movie making and other else. And siguro magluto ng masarap. Sarah used to do that. Yun, ganun na lang po. Sa ano nyo, sa stake level niyo, stake meetings niyo, napag-uusapan niyo ba itong mga ganung issues? Well, to be honest, wala pa sa ngayon. I don't know, pero mukhang wala pang ganung level na yung direction ng stake parang bigyan din ng direction yung mga members dito na ito dapat ang gawin o ano. Wow, they just leave it to us, to the families. Para naka 2 weeks na yata or 3 weeks na yung gera, dapat may sense of urgency na siguro or ano. Sana nga po ganon. Okay, nagiging part yan ng agenda pero wala eh. Yeah, siguro i-suggest mo. Siguro po. We will may meeting kami next week. Yeah. Pero maiba lang po. Since ang direktang involved ay US, sa inyo pong side dyan, meron po bang ganun ding epekto? Mapabawod or mapabad? Meron po bang ganun? Tinitingnan nga namin dahil every summer naman dito tumataas yung yung gasolina dahil nga siguro sa alam nila nagbibiyahe yung mga tao, yung mga ganun. So pero ito sobra ding tumaas din na almost 1.8%. So parang hindi naman na doble pero almost 1.5 something to 1.8 kasi originally magkano lang yung per gallon, nasa 2 something to 14 ganon or 220. Ngayon nasa 450 na so na doble din kami. Pero alam mo naman ang gasolina dito sa Amerika parang part lang ng buhay yan Hindi sabihin na yung mahal na kasi ang gasolina. Walang ganong discussion Parang ano lang yan siya isa sa mga mo. Kasi hindi ka makagalaw dito pag wala kang gasolina o wala kang sasakyan, parang ganun ba? Kasi everybody is having their ewan ko lang sa ibang state na yung nagko-commute nila pero sa Utah especially car driven kasi ang dito may train kami pero kadalasan talaga nagda-drive ang mga tao dito. So tinatanong mo kung apektado kami, siguro a bit apektado kami pero we can parang very manageable ba, parang gano'n. Manageable lang siya, pwedeng magtipid ka lang muna dito sa one aspect ng expenses mo para maka-cope up ka dito. So ang nangyari sa Pilipinas, alam niyo naman po, well, we have a lot of parang working class and then below middle class mga tao na nagko-commute. Dahil na mataas itong mga bilihin at ito pong gasolina. Ang medyo lang po, masakit parang pakinggan at tingnan. They even planned na magkaroon pa ng transport strike na which really affect yung mga ordinaryong tao na nagko-commute. 2 araw po yan nung Huwebes at kahapon na Biyernes. So, I don't know kung ano yung nakikita nila. On a practical side, ano pa bang pwede nilang dyan? Worldwide na ito ang effect nito mag-strike pa or mag-focus pa ng ibang bagay parang unnecessary for now. Pero yung natin, Jimba, ina-analyze ko nga itong mga pangyayari. Like for example sa inyo sa Pilipinas, sabi nga ni sino yun, Shakespeare, it's the best of time. It's a worst of time. It's a best of times. Yes. Kasi kita mo nag-temple tawag nito dedication in the next few weeks, no? At bago lang kayo sa alabang ng dedication din. And then after that, susunod kaagad ang Bacolod, no? Para it's a best of time for Latter-day Saints. Though on the other hand, economically, Philippines, medyo challenging, no?
for now, hindi natin alam kung anong effect, no? Kung how the church will play out its role, no? Bilang the light in the hills ba? Parang ganun. So, I don't know. Wait and see tayo dito. Basta importante, we'll just follow what our leaders had advised us or tell us to do, no? Kung ano yung mga dapat nating gagawin. Pero good thing lang po na highlight ninyo na despite of these things happening in our place, merong dedication na parating, merong pa uling darating, at meron ng dinedicate. I just can't imagine kung paano yung sitwasyon ng mga members natin, in particular sa Pilipinas, kung wala tong mga bagay na to. Alam niyo po yun? Yes. Ano na lang kung wala tayong hino-hope na parang isang magandang event ang mangyayari? Paano na lang kung wala tayong tinitingnan na isang magandang inspiration na pwede nating, alam mo yun, puntahan o kaya tingnan? Kasi kung puro hirap na lang ang nararanasan natin, tapos puro na lang din parang question ang meron tayo sa isipan natin na bakit nangyayari ito. At least kung merong temple, merong event, merong magandang bagay, may nilook forward ka pa rin na maganda na pwedeng mangyari. Correct, Kaya, correct. Tama po kayo. And siguro sa ngayon, hindi ko alam sa ibang tao, sa mga ordinaryong Pilipinong tao, pero sa pagiging isang member ng church at siguro isang pamilyadong magulang o tatay din o asawa, nakikita ko na you will only receive yung trial ng faith mo pagka nandyan na yan. Diba Yes. po? You will only see and witness kung gaano ka katatag pagka dumating na nga yung mga ganitong siguro sitwasyon sa buhay. And siguro yung Panginoon, nakikita niya na malaki yung potential ng Pilipinas na talagang lumaki spiritually. Pero kaakibat din talaga nun yung temporal po na mga challenges. Kasi kung hindi darating yun, hindi ka matites, hindi mas lalong makikita ng mga tao na kailangan maging dependent ka sa Panginoon. Parang ganun po siguro. Pwede nating maipasok yung story ni Joseph of Egypt, di ba? Na initially he was betrayed by his brothers, no? In fact, kung paano siya over the years, no? From galing siya itinapon doon sa pit to binenta siya hanggang eventually nakapunta na sana siya doon sa House of Potiphar, pero na pa rin siya, na mga unfortunate event na nangyari, pero at the end nalampasan pa rin niya because the Lord was with him, di ba? Sabi ni discussion namin ni Kim nung last episode namin dito, na somehow dinala talaga siya sa lugar na one day he could be a savior to his family, di ba? Kaya nga matagal na napatawad nila yung sarili nila sa yung ginawa nila kay Joseph, di ba? Dahil nga sa mga kabalastugan nila at mga mga evil desire nila noon, no, about jealousy or mga whatever na lead them into that kind of action, na to the point na binenta nila at nagsinungaling sila sa tatay nila na yung anak mo na inano ng ba yon, yung napatay ng ito yung niya, yung coat of many colors na durog-durog, no? So kaya nung nakita sila ulit doon sa sabi niya, huwag kayong huwag niyo yung sarili niyo. God has some purpose why I was led into Egypt and eventually became the second in command, no? Galing kay Pero. So meron talaga in the case of Philippines, hindi natin alam dahil noon pa man, as a young state president, as a young bishop, we were told by our leaders na eventually the Philippines will be the jumping board of all other nations, and it became true, no? Naging totoo 'yan dahil lahat ng mga missionaries few years back na maa-assign sa labas o diyan sa Southeast Asian, mag-MTC muna diyan sa Manila bago pupunta sa sa mga kanya-kanyang areas nila. So nangyari talaga. So ito na naman mga temples all over the Philippines
all over the islands, no, from one, paano na ba tawagin natin yun? From one mission na, no, ang geographic niya, or one One uh, island to the other. para ano na siya no, parang provincial wide na siya no, ang scope niya, or even more region siguro, region, no. Regions, yeah. For example, region ng pero katulad ng region ng mga Ilonggo, dalawa na ang temple doon Hindi man lang Ang isa. sabi po nila islands Ha? Island. Parang Islands. Islands. Yes. Correct. Island of Iloilo, Island of Bacolod, Island of Cebu, Tacloban. Now, the Island of Mindanao, though isa pa lang. Excuse me. Parang ganun po. Then the Island of Luzon. Yeah. But to be honest po, sa ngayon, yung lesson about Joseph of Egypt and the type of learning na meron tayo about doon sa situation niya, parang really helps sa mga sitwasyon natin ngayon, in particular sa Pilipinas, siguro sa amin. Naisip ko lang din po bigla, Joseph of Egypt he was all alone throughout those years, no? Yes. Wala siyang pamilya, wala siyang magulang, and to think na he is very dependent sa Panginoon, hindi nga siya pinabayaan ng Panginoon kasi ang nakita ko po doon sa comment section he is just consistent for what he is doing and the kind of faith that he is having, na yung Panginoon is also consistent with him na magtiwala din sa kanya. Though, syempre, may mga bagay na out of his control Yes. Yung attitude and acts nung Potiphar's wife, yung attitude and acts of his siblings, and syempre yung decision making nung Potiphar towards him, na siguro alam mo yun, parang dumating sa punto, kilala ko to si Joseph, mga ayos to pero knowing na nasangkot siya sa asawa ko, pero I have to do na parang siguro ipakulong nga siya or what, pero alam niyo po yun, playing safe. No, hindi niya kaya yun sa sitwasyon ng mga ganun, parang ang nakikita ko at ang gustong i-relay lang sa atin ito despite sa lahat ng mga negativity or mga bad things, you just need to be consistent. Nowadays, we have the temples around us, and these temples were being built, and not only built but being dedicated. Now, ang tanong, magiging consistent ba kami, ang Pilipino, na hindi lang magtayo ng temple, mag-worship doon, but continue pa na maging active participant sa gawain ng Diyos para yung temple na yan hindi lang huminto sa 14 kundi maging 17, 16 hanggang maging 20 pa. Parang yun po. Exactly. I like your emphasis on consistency kasi after all, this is the test of our discipleship to be consistent. Di ba? Yung kwento nga doon sa the rich young ruler na he was told by the Lord to sell everything that he has to me, and the question there is, initially he was consistent with keeping all the commandments pero the Lord asked him to sell everything, doon siya na because of his wealth he turned away sorrowful. So tama yung as a whole, as a Filipino people, as a Christian nation, you've been tested to go through this kind of economic setbacks. Though sabihin natin gasolina lang ito, pero alam naman natin sa Pilipinas, napaka-importante niyan. Ilaw lang ng gasolina, lahat nagtaas ang gulay dahil sa gasolina, nagtaas yung mga bilihin pamasahe dahil sa gasolina. Lahat ngayon, yun yung naging nyo ngayon naging trials. So, on the other hand, as members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, yun ang consistency na hinahanap natin na mga members na kung consistent lang sila from north to south, from east to west, every island will just do their part. I think the Lord will be merciful sa people of, the Filipino people. Exactly po. And then masarap lang din po talaga sigurong isipin at unawain at sa isang banda na parang maging confident lang tayo na we just need to do good and be better each day siguro. Kasi
it might be a trap siguro. Tapos it's parang dark influences yan outside that keep on parang coming unto us to destroy us, or at some point would parang magkaroon ng parang tanong sa sarili natin na, well, faithful naman tayo, pero deserve ba talaga natin to? Or yung mga ganong sorts of question. But at the end of the day, yun nga, siguro manatili lang po talaga tayo. Kasi isa sa po na naririnig ko ngayon challenge, because everything goes high and it become a challenge for us to provide. Hindi ko sinasabi, pero totoo lang, yung tithing natin will have to be consistent. Yung past offering natin, we have to do it and be consistent in it. Kasi, well, sabi ni President Hinckley noon, by doing so, this will relieve us from any hardships and even hunger sa darating na mga panahon. Kaya, we have to continue to... It shows naman siguro dahil I don't think tawag nito in terms of qualification na magkaroon ng mga temples in each islands. Ang tithing mo sa consideration yan Alam ko kasali sa maliban yung priesthood or yung mga temple work na ginagawa per region or per area, per island, kasali dyan ang tithing faithfulness So tingin ko kung tama yung sabi mo na kung consistent lang kayo, eventually, you will see the miracle na mangyayari dyan sa Pilipinas. And siguro nga, ako ang pakiramdam ko ngayon, meron din lang din po akong ganong trust sa Panginoon na alam ng Panginoon na ginagawa naman po natin yung best natin at merong tulong na darating. Alam niyo po yun. Kasi, yes. Prove me now herewith. Diba? Prove me now herewith. If I will not open you the windows of heaven and pour out the blessings para sa atin. And I believe na there are not only parang few na nagpe-pray at nananatiling humihingi ng tulong sa Panginoon. Kasi konti man yung membership at siguro yung numbers ng mga Latter-day Saints in the Philippines, but those faithful members, alam ng Panginoon, kailangan ng tulong yan. At ipoprovide niya yun. Alright. Ganda ng discussion natin Hindi tayo naghanda. Pero we're able to come up with mga things na, would reflect our future so that we can be prepared, di ba? Tama po, tama po. Kasi sabi mo nga if you are prepared, you shall not fear. You shall not fear, yeah.